Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang pa na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, sa politics tayo guys. Inday Sara o BP Sara, nayayanig nga ba sa Makabayan Block? Diba? Dahil binubulgar o sa pagbulgar sa 125 million pesos na confidential fund na kanyang ginastos sa loob lang ng 13 days. Halos 7 million araw-araw. So kung napanood nyo guys, nung isang araw, nung 30, nagkaroon ng budget hearing dyan. Diba? Mamaya, play natin ulit para meron kayong background kung ano nga ba nangyari dito. So ang nangyari kasi dito, dahil sa hearing ngayon ng budget, humihingi ng budget ang Office of the Vice President, particular si BP Sara, ng 2.38 billion guys na pera. Napakalaking pera. Di ba? So ngayon, bago yan, naibulgar na kasi ng Makabayan Block, particularly itong si Franz Castro ng ACT Party List, na bakit siya nagkaroon ng 125 million na confidential fund na wala namang na-approve ng Kongreso noong 2022, na which is budget pa yon ni BP Lenny. So, yun ang tinatanong. Ang unang tanong dyan, saan ginastos? Yun. So, ngayon, may nagsasabi na wala, invento lang yan, propaganda lang yan. Pero totoo niyan, ito palang ACT Party List na to, nalaman nito o nakakuha ng dokumento mismo sa Office of the Vice President sa kanilang website na kung saan nag-liquidate sila, ni-report nila sa COA. Doon nakita yung 125 million na confidential fund, na which is wala talagang dapat na confidential fund. Yun ang yung unang tanong. So after ng mag-present nitong si BP, pumunta kasi doon, nandun na personal. Dahil nga doon sa usapin ng 125 million na confidential fund na tinatanong, kinu-question ng ACT Party List, ang sabi ni BP Sara, nagbigay dati siya ng statement na haharapin niya, ipapaliwanag niya kung bakit meron siyang 125 million. Pero nung August 30, guys, budget hearing, Niho, wala tayong narinig kay BP Sara. Nandun na yun ha, nandun na yun sa mismong hearing. Mamaya papakita natin yung video. Tapos, itong si Sandro Marcos, na pagkatapos mag-present itong si BP Sara, nag-invoke na, nag-I-move na, sabi niya. I-move. Sabi niya, na-terminate na daw yung kanilang hearing sa budget na approve na itong 2.38 billion. Dahil daw Vice President yan, di ba? Sabi nga, ang dahilan nila dahil sa courtesy parliamentary na tradition daw. Dahil BP nga yan, kagaya ng presidente. Kaya hindi na daw dapat tanungin at hindi na rin sa pwedeng busisihin. So, ang tanong guys, pera ba ni Sandro Marcos yan? Pera ba yan ni Inday Sara yan? At pera ba yan nung bumoto? Pinagbutuhan kasi yun na i-terminate na nga yung hearing na 21 congressman. Sa kanila ba pera yan? Bakit ayaw nilang basusihin? Porket ba Vice President siya o kakampi nila? Di ba? Hindi ba dapat baliktad? Hindi ba dapat Vice President siya, pangalawang mataas siya na katungkulan sa ating gobyerno? Di ba? Hindi ba dapat mas transparent siya? Hindi ba dapat mas magpaliwanag siya? Kasi meron tayong tinatawag na lead by example. Di ba? Sila dapat manguna. Hindi sila yung dapat na umiiwas o hindi nagpapaliwanag o hindi nagpapabusisi, hindi nagpapatanong. Di ba? Yan kasi nangyari. So, nagbutuan na sila. So, ngayon, bawal na magtanong. Pero, pumipilit pa rin itong mga party list na to. Sila Franz Castro, sila Raul Manuel, tsaka sila Arlene Rosas, na kilalang Makabayan Block na oposisyon. Bukod sa nagsasalita, nung nagsasalita na sila guys,
nung nagsasalita na sila, natataranta na sila. Kasi nabubulgar na, naka-live yun eh. Nabubulgar na yung 125 million. Nagtatanong sila, nag-o-object sila. Pwede daw bang i-explain yung kanilang vote na no? Dahil nga, binoto nila yung, nagboto sila ng no dahil gusto nila magpaliwanag si BP Sara. Pero ang nangyari guys, ni ho, walang pinaliwanag. Nandun na siya. Nandun na siya. Pwede naman sabihin, halimbawa, tinerminate na yung hearing. O, sabihin niya, o sige, total vice president siya. O, sa harap ni Sandro Marcos, saka mga 21 na congressman na yun, sige, ayahan niyo ako magsalita. Hindi-depend ko sa sarili ko dahil wala naman akong tinatago o malinis naman ang conscience ako. Kung ano yung tanong nila, sasagutin ako. Kasi sabi niya, naka-ready daw sila. Dapat ganun, di ba? Para wala nang ano. Hanggang ngayon kasi pala isipin pa rin, bakit hindi siya nagsalita? At bakit yung hearing nila, in-stop na ni Sandro Marcos at pinagbotohan nila. At sumasandal sila doon sa sinasabing tradisyon o courtesy parliamentary dahil daw vice president siya. Di ba? Parang baliktad, di ba? At matindi nito, yung 21 na congressman na bumoto ng yes na i-terminate na. Nandyan yung congressman, sila yung congresswoman dyan. Sila yung representative ng taong bayan para busisiin yung budget. So kung hindi na sila magbubusisi ng budget ng ganito kalaking pera, 2.3 billion, eh bakit pa sila nandyan, di ba? Wala naman pala silang papel. Amen lang sila. O, dahil vice president, sige, okay na yan. Dahil kakampiyan, okay na yan. Wala na silang pakialam sa pera ng taong bayan. Dahil hindi naman pera nila yan. Di ba? Pinapasahod mo na sila, wala pa silang pakialam sa kaban ng bayan. Kayo guys, kung kayo tatanungin ko, okay ba na lahat ng budget, hindi lang kay BP Sara, wag nang tanungin, wag nang busisihin, ayahan na lang. Di ba? Approve na lang, okay na yan. Total, kakampi naman. Parang ganun na. Paano naman tayo mga ordinary taong bayan na taxpayer? Paano naman yung janitor na maagang pumapasok, naglilinis ng CR, naglilinis ng map, pagdating ng sweldo niya, may withholding tax na sa binigay na sa gobyerno. Paano naman yung sales lady? Maghapon nakatayo, di ba? Paano security guard? Walang tulog. Di ba? Paano yung mga negosyante na micro business na yung perang kapital lang nila, pinangutang lang nila, tapos nagbabayad ng tax. Di ba? Paano naman yung mga OFW na kababayan natin nagpapakaalila sa ibang bansa, lalo na mga domestic helper, di ba? Na minsan binubugbog pa, pinapatay pa. Nagre-remit sila ng remittance dito sa ating bayan para sa ekonomiya ng bansa na nakikinabang ang gobyerno. Paano tayong lahat? Di ba? O paano naman din yung matambay dyan? May pakinabang din yung tambay Kasi mga tambay guys, sila yung mga mahilig uminom ng alak at manigarilyo. Eh yung binili nilang alak, di ba may tax yun? Yung sigarilyo may sin tax din yun, di ba? So, nakakatulong din sila sa gobyerno. So, ganito nangyayari. Wala bang pakialam yung mga congressman na yan na porket makakampi, hayaan na lang. So, kaninong interest ngayon na kanilang pinangalagaan? Sa politiko o sa taong bayan? Na nagluk-luk sa kanila, guys. Diba? Isipin nyo mabuti. Tanggalin muna natin yung politika. Ilalagay natin sa konseptong yung transparency. Diba? Na kailangan yung kaban ng bayan, transparent, ang nire-report, di ba? Nire-report sa taong bayan kung saan-saan ginastos. Kaya nga itong confidential fund na to, tinatanong ng Makabayan Black. May alaga akong pusa, guys. Di ba? So, yan ang hindi may paliwanag. Bakit nagkaroon sa ng confidential fund na wala naman inaproban ang Kongreso noong 2022 na confidential fund. Pero sabi ni na-interview si Franz Castro, na-search nila, na-trace nila guys kung saan galing yung confidential fund ni BP Sara. Na-trace nila. Wala nang iba kundi sa presidente na si Pangulong Bongbong Marcos doon galing at kinuha sa contingency fund ng Pangulo kasi siya lang ang merong ganyan guys. At siya lang merong nirelease ng DBM. May date pa guys kasi ito dokumentado lahat. May date pa. Nirelease yung
confidential fund noong December 13, 2022, alas 5, 5:12 PM. Ayun, detalye oh. Saan ba galing to? Sa COA report. Galing yan. Saan nakuha ng COA? Galing mismo sa OBP. Diyan sila nasilip ng party list, guys. Diyan sila nasilip. May dokumento. Kaya yung nagsasabing invento lang yan, paninira lang sa BP, hindi po. Huwag mong ihalo yung politika, isipin mo yung pera natin itong pinag-uusapan. Kaban ng bayan to. Kaya kailangan tayo rin, aware tayo kung saan saan ginagastos to, mag-call out tayo. Kaya nga nandiyan yung mga congressman. Sa 21 na congressman na bumoto na wag nang busisihin si BP Sara, di ba? Sa kanyang budget, wag nang tanong kung ano mga plano niya, ano pang silbi nila, di ba? Kung hindi mo tatanungin yung budget kung saan gagastusin. Di ba? Kung may malasakit kayo sa taong bayan, so particular sa kaban ng bayan, sa taxpayers money, dapat ultimong piso hinahanap nyo. Ultimong piso ginagastos, binubusisi nyo. Ultimong pisong taxpayers money o kaban ng bayan, inaalagaan nyo. Hindi ba dapat ganon? Di ba? Transparent lang, di ba? Bakit pagka yung kakampin nila dyan sa politiko, sa kapartido nila, wala nang tanong-tanong. Approve na lang ng approve, di ba? O, paano naman tayo guys? Kayo, kahit sino pang sinusuportahan nyo, kung doon tayo sa transparency, at kung may malasakit sa kaban ng bayan, dapat nagtatanong din tayo. Pero siyempre dahil 110 million tayong Pilipino, hindi naman tayo pwedeng lahat magtanong, magbusisi, hindi. Kaya nga nandyan yung mga congressman para sila yung magtanong, magbusisi, maghalungkat ng budget kung saan napunta, kung saan nagastos at saan dadalhin. Hindi ba dapat ganun? Kaya nakakatuwa nga guys yung ano yun, alam mo, may napanood ako, yung mga vloggers, yan, mga supporter ni BBM at ng mga Duterte. Pinagtatawanan guys, itong sila Castro. Yan. Pinagtatawanan din dahil pinatayin daw ng mic, hindi raw pinapansin. Pinagtatawanan nila. Pero hindi nila alam, di ba? Ang hindi nila alam, ang pinagtatawanan nila, ang taong bayan. Bakit ano ba yung binubusisi ng party list na to? Di ba? Sila Franz Castro. Ang binubusisi, ang tinatanong ay ang pera ng taong bayan. Saan nanggaling ang confidential fund ni BP at saan ginastos. Di ba? Breakdown ang hinahanap. Dahil kailangan tong may report. Even galing sa presidente, may contingency fund, dapat may report din yun. Kaya, bubusisiin din ang Office of the President pagdating ng budget sa September 5. Yan. Bakit binigay niya? Parang nangyari ganito guys, parang pasalod to. Yung kaibigan mo na ubusan ng budget, dahil ikaw may authorize ka na mag-release ng budget, pinasa mo. Di ba? Pinasa mo sa kaibigan mo. Yung pasa budget mo, pasa loan, di ba? O ginikas mo, parang ganun. Pero bawal nga yun dahil walang confidential fund. At natatawa din ako, di ba? Tayo, kinukondina natin yung mga insurgents, yung mga NPA, mga rebelde. Nagtatawa din ako kasi laging sinasabihan ng itong mga party list na to na NPA daw. Na NPA daw sila, makakaliwa daw sila. Ang tanong ko, bakit nandiyan sila sa Kongreso, di ba? Kung NPA lang. Hindi bakit hindi sila sampahan ng kaso at patanggal na sila dyan sa Kongreso, di ba? Patunayan nila by documents, di ba? Pero kung paratang lang din sa tao, unfair naman, sila rin yun yung lumalaban sa atin. Di ba? Sila yung nag-uusisa ng ating budget. Di ba? Kung talagang NPA yan, dapat hindi na yan, talagang ilantad na rin sila, ipahiya na rin sila. Maglabas kayo yung dokumento sa legal battle yan, mangyayari. Di ba? So, ganun. Ngayon, alam naman natin guys, na yung mga party list na yan, panahon ni Duterte, magkalaban talaga yan. So, wala tayong pakialam sa labanan nilang ganyan. Ang pakialam natin sa kaban ng bayan, kung sino yung bumubusisi, kung sino yung may malasakit sa kaban ng bayan, doon tayo. Kagaya ng mga party list ngayon na parang lumalabas, sila pa ngayon yung makabayan talaga. Di ba? Sila yung bumibusisi. Kaysa naman doon sa walang kibo na mga congressman dyan
Di ba? Nagbabawal na magtanong, nagbabawal na magbusisi sa mga budget natin. Eh wala na pala silang kwenta, lumayas na yun din sila sa Kongreso. Total, hindi naman pala nila may pagtanggol ng kaban ng bayan, di ba? Di ba? Oo lang pala ng all, yes boss lang pala sila ng yes boss. Di ba? So, yun lang guys, marami pang mga isyong mainit na lumalabas ngayon. So, yun lang sa akin, may karapatan po tayong magbusisi, magtanong ng budget, lalong-lalo na yung mga congressman na nagtatanong dito, dapat huwag silang busalan sa kanilang bibig, huwag pigilan. Kasi kung pipigilan mo lang at wala nang oposisyon, wala na tayong check and balance. Balik na lang tayo sa martial law para kung anong desisyon ng presidente, lahat na lang. Ganun. Total, ganun naman ang gusto niya, di ba? Wala nang oposisyon. Yes lang, boss lang yan. Yes lang ng yes, di ba? So, balik na lang tayo sa martial law para naintindihan pa natin dahil martial law, wala na tayong magagawa. Sila na talaga yung masusunod. Pero demokrasya tayo. Kaya nga natin pinatalsik yung Duterte, nung Marcos Sr. dahil gusto nating malaya tayo, demokrasya, hindi na martial law. Pero parang lumalabas, nagiging ganun na kayo. So kayo guys, kayo, obserbahan nyo, busisihin nyo, tanggalin yung politika, mahalin nyo ang kaban ng bayan, o yung mismo mga kababayan natin, o ang ating bansa mahalin nyo. Huwag yung mga politiko na may sariling interest lang, na wala nang pakialam sa ating lahat. Alright? So, ganito lamang po. Thank you very much. Long-standing tradition of giving the office of the Vice President parliamentary courtesy. I move to terminate the budget of the office of the Vice President. I object, We have a Madam motion Chair. duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of the presentation of the We Office of Vice object, President. Madam Chair. We have we a object. motion for the objection. The chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, may we have a manifestation? Let us May I proceed. have a manifestation, This chair, Madam Chair? would like to turn over to Senior Vice Chair Estela Quimbo. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, terminated the presentation and the. Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I would like I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? With all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the I Committee on object, Madam Chair. Appropriations. So, And the can I budget have the floor, presentation Madam has already Chair? been terminated. So we would like to So, Madam request Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan